Naranasan mo na ba sa kaibuturan ng iyong pakiramdam, ang pakiramdam na may paparating na sandali? Isang araw na kayang baguhin ang buong takbo ng iyong buhay? Hindi dahil sa swerte, hindi rin dahil sa tsamba, kundi dahil ang iyong kaluluwa ay sa wakas naka-align na sa enerhiya ng kasaganahan na matagal nang inihahanda ng universo para sa iyo. Ang Hunyo 15, 2025 ay hindi basta petsa. Ito ay isang pintuan. Isang tahimik na portal na bumubukas lamang para sa mga handang espiritual, malinis ang enerhiya, at bukas ang damdamin sa pagtanggap. Sa mga turo ng Budismo, ang mga numero ay hindi basta-basta. Sila'y mga mensahe, mga kodigo, mga susi para buksan ang yaman, kapayapaan, at layunin. At ngayon, may matatanggap kang 5 numero. Hindi ito mula sa pamahiin. Hindi ito katang-isip. Ito ay nagmumula sa katahimikan, tradisyon, at sagradong pagkakaayon na minanapa sa mga sinaunang karunungan. Kung ikaw ay dinala rito, hindi ito aksidente. May nais na magbigay ng biyaya sa iyo. Ngunit tanging kung handa kang tumanggap. Sa mga tahimik na templo ng Timog Silangang Asya at sa mga payak na tahanan ng matatandang Pilipino. May isang sagradong paniniwala. Ang tunay na yaman ay hindi nagmumula sa pagnanais lamang. Ito'y bunga ng tamang pagkakaayon. Hindi mo hinahabol ang mga biyaya. Pinaghahandaan mo sila. At minsan, oo, minsan lang, ang universo ay nagbibigay ng petsa. Isang hudyat. Isang sandali kung kailan nagiging malinaw ang lahat at maaaring magbago ang lahat. Ang sandaling iyon ay Hunyo 15, 2025. Bunga ng sinaunang karunungan ng Budismo at likas na espiritual na pakiramdam ng mga Pilipino, ang video na ito ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo ng jackpot. Ito'y tungkol sa pagkilala kung kailan nagsasama-sama ang enerhiya ng pera, tamang oras, at banal na layunin, tahimik pero makapangyarihan para sa iyong pabor. Dito, hindi mo matatagpuan ang pamahiin. Matatagpuan mo ang katahimikan. Matatagpuan mo ang gabay. At madidiskubre mo ang 5 numero na hindi lamang nagdadala ng swerte, kundi ng pamana. Dahil kapag ang espiritu ay handa na, kahit ang mga numero ay nagsisimulang magsalita. Ang espiritual na kahulugan ng mga numero sa Budismo. Sa paniniwala ng Budismo at maging sa maraming tahimik na sulok ng Pilipinas, ang mga numero ay hindi lamang ginagamit sa pagbibilang. Sila ay mga tagapagdala ng panginginig, enerhiya, at espiritual na ritmo. Kapag ang mga monghe ay nagdarasal sa mga templo, madalas nilang inuulit ang kanilang dasal sa mga tiyak na bilang, hindi para lang matandaan, kundi upang makaayon sa pandaigdigang daloy ng enerhiya. Kapag ang matatanda ay nagsasalita tungkol sa swerte, bihira silang magsalita ng malabo. Bagkus, ginagamit nila ang mga numerong naramdaman na nila, na ipasa sa iba, ibinulong sa mga panalangin, o iningatan sa pitaka bilang proteksyon. Bakit? Dahil ang bawat numero ay may dalang kwento. Hindi lang ito matematika, ito'y enerhiya. Halimbawa, ang numerong 108, isang banal na numero sa Budismo. Gamit ng mga monghe ang 108 at 8 butil ng mala, rosaryo ng Budismo, sa pagbigkas ng mga mantra. Ito ay sumasagisag sa 108 kapintasan na kailangang lampasan upang maabot ang kaliwanagan. Sa mga Pilipinong sumusunod sa Budismo, ang 108 taon ay itinuturing ding panangga, isang numerikal na tagapangalaga ng kapayapaan. At narito naman ang 888, isang numerong lubos na pinahahalagahan sa buong Asya. Sa mga pamilyang Chino-Pilipino, ang numerong ito ay nangangahulugang 3 ulit na kasaganahan. Bakit? Dahil ang salitang 8 ay halos kapareho ng salitang yaman sa ilang dialektong Chino. Sa mga turo ng Budismo, ang pag-uulit ng numerong ito ay hindi aksidente. Ito ay muling pagpapatibay ng enerhiya. Kahit ang numerong 5 na siyang pundasyon ng bidyong ito ay may malalim na kahulugan. Sa Noble Eightfold Path, ang 5 precepts ay gabay sa araw-araw na moralidad.
Sa tradisyonal na arkitekturang Budista, ang 5 elemento, lupa, tubig, apoy, hangin, at kalawakan ay binibigyang pugay. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang 5 numero para sa kasaganahan, pinag-uusapan din natin ang pag-ayon sa lahat ng elemento ng ating pag-iral. Sa kulturang espiritual ng mga Pilipino, madalas nating marinig sa mga nakatatanda. Pag may numerong paulit-ulit na lumilitaw, may ibig sabihin, yan. At tama sila. Ang mga numero ay lumilitaw kapag nais ng enerhiya na magsalita. Sila ay bumabalik kapag handa na tayong makinig sa katahimikan. Kaya ang tanong ay hindi, anong numero ang mananalo? Kundi, handa ka na ba, espiritual, para tanggapin ito? At kung ang puso mo ngayon ay kalmado, kung ang diwa mo ay nakikinig, ibig sabihin, malapit nang ibunyag sa'yo ang mga numero. Hunyo 15, 2025, bakit makapangyarihan ang araw na ito? Hindi lahat ng araw ay pantay-pantay. Sa mga tradisyong espiritual ng Budismo at ng mga Pilipino, may ilang araw na tila iba. Mas mabigat ang hangin, mas malinaw ang mga panaginip, at ang mga palatandaan, numero, pagkakatugma, bigla ang kaisipan, tila mas madalas magbulong. Ang Hunyo 15, 2025 ay isa sa mga araw na iyon. Pero bakit? Dahil sa petsang ito, may 3 puwersang enerhiya na tahimik na nagkakatugma. Cosmic timing, numerical na panginginig, at enerhiyang ninuno. Unang araw ng Hunyo 15 ay ilang araw bago ang summer solstice. Ang sandaling pinakamalapit ang mundo sa araw sa hilagang hemispero. Para sa maraming tagasunod ng Budismo at maging sa mga katutubong manggagamot sa Pilipinas, ito ay panahon ng liwanag, kalinawan at malayang daloy ng enerhiya. Ito ang panahon kung kailan ang kalikasan ay nasa rurok ng liwanag at gayon din ang pagkakataong makatanggap ng liwanag na mula sa banal. 2. Ang numerikal na pagkakaayon Hunyo ay ika-6 na buwan. Ang ika-15 ay may numerikal na halaga ring 6, 1 plus 5 ay 6. Kaya't ang araw na ito ay nagiging 6 hanggang 6 na portal, isang kombinasyon na konektado sa balanse, harmoniya at kayamanan. Sa numerolohiya ng Budismo, ang 6 ay sumasagisag sa 6 na antas ng pag-iral, mula sa mga Diyos hanggang sa mga gutom na espiritu, at paalala na ang lahat ay umaangat at bumababa, kabilang na ang kapalaran. Isa itong numero ng paglipat at kahandaan. 3. Ang enerhiyang ninuno sa kulturang Pilipino, ang Hunyo 15, ay kadalasang nakikita bilang gitna ng taon kung kailan maraming tao ang napapaisip, ano na ang aking natanggap, ano pa ang aking hinihintay, at ano ang kailangan kong bitawan upang makatanggap pa. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang nag-aalay ng kandila, panalangin o bumibisita sa sagradong lugar, hindi dahil sa relihiyon, kundi sa nakaugaliang energetikong pagkilala. Di natin namamalayan, kinikilala natin ang sandaling ito bilang checkpoint ng ating kaluluwa. Panahon para mamili. Manatili ba tayo sa dati o lalakad na pasulong? Kaya nga sinasabi ng mga Budistang guro, huwag maghintay ng swerte, maghintay ng tamang araw. At tinutukoy nila ang mga araw na tulad nito. Mga araw na hindi mo hinahabol ang yaman, kundi sabay kayong nagkikita. At sa Hunyo 15, kung ang puso mo ay handa na, ang mga numero ay darating, ngunit tanging sa mga tahimik, bukas, at handang makinig. Ang 5 espiritual na numero na may dalang biyaya. Ang mga numerong ito ay hindi basta random. Hindi sila napili sa pamamagitan ng tsamba. Bawat isa sa 5 numerong matatanggap mo ngayon ay may dalang frequency. Nakaugat sa karunungan ng Budismo, paniniwalang Pilipino, at tamang pagkakaayon ng enerhiya. Hindi sila dapat isigaw. Dapat silang unawain, maramdaman, at gisingin sa katahimikan at paggalang. Simulan na natin. Numero 9, numero ng kaganapan at espiritual, na lakas sa mga turo ng Budismo, ang 9 ay ang pinakamataas na single-digit na numero. Ito ay sumasagisag sa kaliwanagan, pagtatapos ng mga karmic cycle, at huling yugto ng espiritual na paglago. Maraming monghe ang umuulit ng dasal sa 9 na beses
at ang mga ritual ay kadalasang nagtatapos sa siyam dahil ito ay tanda ng sagradong pagsasara at bagong pagbubukas. Sa Pilipinas, ang siyam ay may tahimik ding paghanga. Ito ang huling kandilang sinisindihan sa mga nobena. Sinasalamin nito ang mga banal na pagtatapos na naghahanda sa makapangyarihang pagsisimula. Kung palagi mong nakikita ang siyam o pakiramdam mong naakit ka rito, makinig. Ibig sabihin, handa nang mawala ang mga balakid mo sa pera. Ibig sabihin, malapit ka na. Numero 5, numero ng balanse at daloy ng enerhiya. Tulad ng nabanggit kanina, ang 5 ay hindi lang sentro ng bidyong ito, ito rin ang puso ng buhay Budista. Sumasagisag ito sa 5 precepts, mga gabay para sa malinis na pamumuhay. Ito rin ay salamin ng 5 elemento, lupa, tubig, apoy, hangin at kalawakan, na kailangang magkakasundo para dumaloy ang yaman. Sa tradisyong espiritual ng mga Pilipino, maraming langis at halamang gamot ang gumagamit ng 5 pangunahing sangkap dahil naniniwala silang dapat bilugan at balansyado ang enerhiya. Ang paalala ng numerong 5, huwag lang humabol sa dami. Hanapin ang balanse. Dahil ang kawalan ng balanse sa pag-iisip, ugali o relasyon ay palaging nagpapalayas sa yaman. Numero 8, numero ng walang hanggang kasaganahan sa halos lahat ng espiritual na sistema sa Asya, Budista, Taoista at kahit Pilipino-Chino. Ang 8 ay itinuturing na numero ng kayamanan. Bakit? Dahil hindi ito nagtatapos. Kapag pinahiga mo ito, nagiging simbolo ng kawalang hanggan. Dumadaloy ito at bumabalik palagi. Sa Buddhist energy healing, ang 8 ay ginagamit upang isil ang intensyon, upang i-lock in ang iyong mga panalangin. Sa mga negosyo ng mga Pilipino-Chino, ang mga presyo o address na nagtatapos sa 8 ay tinuturing na pang-akit ng swerte. Kaya kung lumalabas sa buhay mo ang 8, sa panaginip, sa resibo, o kahit sa pitaka, ngumiti. Dumarating na ang enerhiya at muling bumabalik sa iyo. Numero 2, numero ng pakikipag-isa at pagkakaayon. Bagamat madalas hindi napapansin, ang 2 ay isa sa pinaka-espiritual na numerong hindi masyadong pinapansin. Sa Budismo, ang duality ng 2 ay sumasalamin sa balanse sa pagitan ng katawan at isipan, kagustuhan at disiplina, pagbibigay at pagtanggap. Sa mga kwentong Pilipino, madalas nating marinig, 2 kayong pinili ng langit, dahil ang 2 enerhiya na magkasama at magkaayon ay mas malakas. Ang paalala ng numerong 2, hindi lang ikaw ang pinanggagalingan ng yaman. Ito ay galing sa pakikipagtulungan mo sa universo, sa pagtitiwala, hindi sa pagpipilit, sa pagsuko, hindi sa pag-aapura. Ipinaaalala nito, hindi ka nag-iisa. Numero 7 numero ng espiritual na oras at sa huli, narito ang 7 isang numerong sagrado sa maraming kultura, ngunit lubhang makapangyarihan sa Budismo at pananampalatayang Pilipino. May 7 chakra, 7 langit, at 7 hakbang na ginawa ni Buddha matapos isilang. Sa mga ritual ng pagdadalamhati ng Pilipino, 7 araw ang itinatagal, paniniwalang ito ang buong paglalakbay ng kaluluwa. Sa espiritual na numerolohiya, ang 7 ay nagsasabing, hintay, makinig, huwag magmadali. Dahil ang banal na oras ay hindi sumusunod sa iyong kalendaryo. Ito'y sumusunod sa pagkakaayon ng iyong enerhiya. Kapag lumitaw ang 7, madalas hindi ito para agad kang pagpalain, kundi para ihanda ka sa biyaya. Ito ang bulong bago bumukas ang pinto. Ngayon, natanggap mo na ang 5 ito. 9, 5, 8, 2, 7. Hindi para sugalan, hindi para piliting mangyari ang milagro, kundi para gisingin sa pamamagitan ng pananampalataya at enerhiya. Dalhin sila ng may respeto, ibulong sila sa katahimikan, isulat sila sa lugar kung saan ang iyong kaluluwa lang ang nakakakita, dahil kapag ang iyong enerhiya ay tumugma sa kanilang panginginig, doon ka hahabulin ng kapalaran. Paano i-activate ang mga numero sa espiritual na paraan? Ang pagtanggap mo sa 5 numerong ito, 9, 5, 8, 2, 7, ay simula pa lamang. Dahil sa karunungan ng Budismo, ang kaalaman na walang pagkakaayon ay walang kapangyarihan.
Hindi sapat na isulat mo lang ang mga numero at umasa sa milagro. Kailangan mo silang i-activate sa enerhiya, sa espiritu, sa katahimikan. Hindi ito komplikado, ngunit kailangan nito ang buo mong presensya at paggalang sa kahulugan ng mga numerong ito. Narito ang mga hakbang. Hakbang 1. Ang sagradong ritual ng pagsulat. Pumili ng isang tahimik na gabi sa pagitan ng Hunyo 10 at Hunyo 14 bago pa bumukas ang enerhiyang pinto sa Hunyo 15. Gumamit ng puting papel, hindi may guhit, hindi punit. Malinis. Isulat ang 5 numero ng isa-isa sa bawat linya nang may buong atensyon. Habang sumusulat, bumulong ng marahan. Inaayon ko ang sarili ko sa enerhiya ng yaman, kapayapaan at banal na oras. Huwag magsulat ng nagmamadali. Huwag magsulat habang maingay ang paligid. Gawin itong isang sagradong sandali ng intensyon, hindi isang simpleng gawain. Kapag tapos ka na, tiklupin ang papel ng 3 beses at ilagay ito sa isang lugar na itinuturing mong sagrado. Sa ilalim ng iyong unan, sa malinis na mangkok na may hilaw na bigas, o sa loob ng drawer na may iyong mga gamit panalangin, hindi mo ito itinatago. Pinapahinga mo ang enerhiya upang lumago. Hakbang 2. Ang umagang bulong mula Hunyo 11 hanggang Hunyo 15. Simula ng iyong araw bago sumikat ang araw. Kahit isang beses lang. Sindihan ang isang puti o dilaw na kandila. Kahit maliit na tea light ay pwede. Umupo sa katahimikan. Huminga. At marahang bulungan ang bawat numero. 9, 5, 8, 2, 7. Sabihin ito ng may paggalang, hindi basta pag-uulit. Pagkatapos, ipikit ang mga mata at imahinasyon mong nagiging liwanag ang mga numero. Lumulutang sa itas mo, bumubuo ng bilog, kumikislap. Hindi lang ito simpleng visualization. Ito ay energetic connection. Tinatawag mo ang panginginig nila sa iyong isipan, espasyo at kilos. Kung makaramdam ka ng damdamin, kapayapaan, luha, kilabot, hayaan mo lang. Iyan ang espiritu mong kumikilala ng katotohanan. Hakbang 3. Dalhin ang isang numero sa iyong sarili sa Hunyo 15. Pumili ng isang numero. Ang numerong pinakanaakit ka. Isulat ito sa maliit na papel at ilagay sa iyong pitaka, bulsa o likod ng phone case. Huwag mo itong ipakita. Huwag mo itong ikuwento. Hindi ito para sa iba. Ito'y para sa iyong pag-angkla. Hayaan mong maging energetic signature mo ang numerong ito para sa araw na iyon. Paalala na ang yaman ay hindi nasa labas ng sarili mo. Ito ay unti-unting nabubuo sa paligid mo. Pangwakas na pagninilay. Tandaan, ang mga numerong ito ay hindi orasyon. Sila'y mga spiritual coordinates, mga punto sa enerhiya na ngayon ay dala-dala mo. Sa sandaling inactivate mo sila, nagsimula na silang tumugon. Hindi sa boses mo, kundi sa kahandaan mo. Hayaan mo silang gawin ang dahilan kung bakit sila dumating. Hindi mo kailangang pilitin ang kahit ano, dahil kapag ikaw ay nakaayon na, hindi mo na kailangang habulin ang yaman, ito na mismo ang lalapit sa'yo. Pagkakamaling humahad lang sa biyayang panalo sa lottery, natanggap mo na ang 5 numero, naramdaman mo na ang kanilang panginginig, na-activate mo na ang kanilang enerhiya. Ngunit kahit kompleto na ang lahat ng ito, may mga pagkakataon pa rin na hindi dumarating ang biyaya. Bakit? Dahil ang enerhiya ay maaaring maharangan, hindi ng ibang tao, kundi ng ikaw mismo. Sa mga turo ng Budismo, ang yaman ay hindi dumadaloy sa kagustuhang desperado. Ito ay dumadaloy sa pagkakaayon, tiwala, at katahimikan. Narito ang 3 tahimik, ngunit malalalim na pagkakamali na madalas ginagawa ng tao. At kung bakit kailangang iwasan ng mga ito, kung tunay mong nais tanggapin ang para sa'yo. Pagkakamali numero 1, obsessive sa resulta. Kapag na-activate mo na ang mga numero, ang pinakamasamang pwedeng gawin ay ang habulin ng resulta. Laging chine-check ang lottery ticket kada oras. Paulit-ulit inuusal ang mga numero. Pero may takot? Nagdududa sa sarili dahil wala pa ring nangyayari. Lahat ng ito ay naglalabas ng ingay sa enerhiya. Sa Budismo, ito ay tinatawag na attachment tension. Ito'y parang sinubukang hawakan ng tubig gamit ang mahigpit na kamay.
Kapag mas higpit ang hawak mo, mas mabilis itong dumudulas. Ang solusyon? Bitawan. Gawin mo ang ritual at pagkatapos ay magtiwala. Hayaan mong sorpresahin ka ng universo, hindi dahil pinilit mo ito, kundi dahil naghanda ka ng espasyo para dito. Pagkakamali na number 2, enerhiya mong mabigat o magulo. Hindi mo matatanggap ang pera kung ang puso mo ay puno ng hinanakit, o kung ang bahay mo ay magulo, o kung ang buhay mo ay kapit pa rin sa mga bagay na hindi na dapat kinikimkim. Sa Budismong tradisyon at maging sa kulturang Pilipino, ang paglilinis ay paghahanda. Kaya ang mga monghe ay nagwawalis muna bago magdasal. At madalas nating marinig sa matatanda, maglinis ka muna bago ka humiling. Kung ikaw ay kapit pa sa masasamang ugali, sirang relasyon, o pagkainggit sa tagumpay ng iba, bitawan mo. Dahil ang pera ay enerhiyang liwanag. At ang liwanag ay pumapasok lang kung may lugar. Pagkakamali number 3, binibigkas ang mga numero na mayabang ang enerhiya. May mga tao kapag narinig na ang mga numero, agad itong ikinukwento sa iba. Nahanap ko na ang panalong numero. Yayaman na ako next week. Ito ay nagiging ingay ng ego, hindi na espiritual na pagkakaayon. Sa tradisyong espiritual, lalo na sa Budismo, ang katahimikan ang lalagyan ng kapangyarihan. Hindi mo kailangang ipagkalat ang sagrado. Pinoprotektahan mo ito. Isipin ang mga numero bilang mga binhi, itanim mo sila, at diligan gamit ang katahimikan at kapayapaan. Hindi pagyayabang, hindi pagmamadali, kundi pananampalataya. Isang banayad na paalala, kung matagal bago dumating ang yaman sa buhay mo, hindi ito dahil hindi ka karapat-dapat. Ito ay dahil kailangan ng enerhiya mong magkaayos muna. At ngayon, mas malapit ka na kaysa dati. Igalang ang mga numero, igalang ang proseso, at higit sa lahat, igalang ang iyong enerhiya. Dahil kapag malinaw na ang loob mo, tahimik ang diwa mo at puno ka ng pasasalamat. Ang lottery ay isa lamang sa napakaraming pintuan na kayang buksan ng universo para sa'yo. Mga tunay na kwento, mga salamin mula sa tahimik na may pananampalataya. Hindi lahat ng himala ay maingay. Ang iba ay nagsisimula sa katahimikan, sa mga sulok ng mga dormitoryo, ng mga OFW, sa likod ng mga sari-sari store, at sa mga ibinubulong na panalangin ng mga inang pagod at manggagawang walang reklamo. Ang mga ito ay hindi katang-isip. Ito'y mga tunay na salamin mula sa mga Pilipinong naniwala sa hindi nakikita. Mayroong si Ana, 47 taong gulang, isang domestic worker sa Dubai. 15 taon na siyang nagpapadala ng pera pa uwi. Hindi nagpapaliban kahit isang padala. Laging inuuna ang iba. Noong 2023, nagsimula siyang magsagawa ng mga ritual na tahimik na hango sa Budismo, ibinahagi ng isang kaibigan. Hindi siya humiling ng kayamanan. Ang hiling niya lang, kapahingahan. Dumating ang isang hindi inaasahang raffle sa kanilang kumpanya. Ang premyo? Isang payout na halos katumbas ng buong taon niyang sahod. Hindi siya nagsigawan. Nagsindi lang siya ng kandila at bumulong. Handa lang talaga ako. Mayroon ding si Lolo Erning, 82 taong gulang mula Nueva Ecija. Hindi niya gaanong naiintindihan ang mga modernong laro sa loto. Pero tuwing umaga, sumusulat siya ng 3 numerong napanaginipan niya sa maliit na kwaderno. At tinitiklop ito sa tabi ng kanyang rosaryo. Sabi niya, hindi ito tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagkaayon. Isang araw hiniram ng kanyang apo ang isa sa mga numerong iyon at nanalo ng sapat para mabayaran ang utang ng kanyang ina. Sabi ni Lolo, hindi sa akin galing yon. Enerhiya lang yon na handa na. At narito si Mira, isang batang ina mula sa lungsod Quezon. Hindi siya nanalo ng milyon. Pero matapos niyang isagawa ang morning whisper ritual, gamit ang mga numerong pinaniniwalaan niya, nakatagpo siya ng kapayapaan. Tumigil siya sa paghahabol. Nagsimula siyang humatak. May kapitbahay na nag-alok sa kanya ng maliit na online na trabaho. Pagkatapos, may sumunod na kliyente. At dumami pa. Hindi ito dahil sa swerte. Ito ay dahil sa pagkakaayon. Ang mga kwentong ito ay hindi tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa kahandaan.
Paalala sila sa atin na hindi laging jackpot ang dala ng mga numero. Pero maaari nilang buksan ang mas mahalagang bagay. Kapayapaan, kalinawan. At ang tahimik na kumpiyansa na ang buhay sa wakas ay lumiliko pabor sa'yo. Pangwakas na afirmasyon at espiritual na pagsasara huminga ka, hindi lang simpleng paghinga ng hangin, kundi paghinga ng kamalayan, ng presensya, ng tahimik na katiyakan. Nakinig ka, tumanggap ka, at ang pinakamahalaga sa lahat, naalala mo kung sino ka. Hindi isang desperadong humahabol sa swerte, kundi isang espiritual na sisidlan. Isang kaluluwang handa sa pagkakaayon. Isang pusong bukas sa tamang oras ng Diyos. Ang 5 numero, 9, 5, 8, 2, 7, ay hindi na basta mga digit. Sila'y mga panginginig na tinanggap mo. Mga binhing itinanim mo. At tulad ng lahat ng sagradong bagay, tumutubo sila sa katahimikan, hindi sa ingay. Kaya bago matapos ang video na ito, ipikit mo ang iyong mga mata. Ipatong ang kamay sa iyong dibdib. At bulungin ang mga salitang ito. May kapayapaan, may lambing, at may buong pagsuko. Hindi ko hinahabol ang yaman. Inaayon ko ang sarili ko dito. Ang para sa akin ay matatagpuan ako. Ang nakatakda para sa akin ay nasa paglalakbay na. Ako ay handa, ako ay bukas, at ako ay payapa. Hayaan mong manahan sa loob mo ang mga salitang ito, hindi para sa jackpot, kundi para sa katotohanan na wala nang humahadlang sa'yo. Isang huling paalala, kung dumaan ang Hunyo 15, 2025 at hindi ka nanalo sa lottery. Alalahanin mo ito. Maaaring nanalo ka pa rin dahil nabago mo ang pinakamakapangyarihang bagay sa buhay mo, ang panloob mong panginginig. At kapag nabago na iyon, sisimulang tumugon ang mundo sa'yo. Hindi dahil sa mahika, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa wakas, handa ka na tumanggap. Kaya lakaran mo ang mundo ng may kahinahunan. Itago ang mga numero sa iyong puso. At kapag dumating na ang tamang oras, hayaang ang biyaya ang siyang lumapit sa'yo.